Kakudkod, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa kakudkod dahil out na tayo sa ating trabaho kakudkod. So ano pang gagawin natin kakudkod? Marami tayong iniisip kakudkod pagka-out sa trabaho. Ang dami-dami nating iniisip, diba? Tama kakudkod. Pero huwag nyo kalimutang mag-video. Dahil once na nag-video kayo, ay kumikita rin kay kakudkod. So for today kakudkod ay nandito tayo kakudkod sa King Abdulaziz Road dito sa Alcarge. So ang time check is madaling araw, early in the morning. So dahil we will go to one of our friend here in Alcarge, kaya silipin niyo muna ang ano nga ba ang meron dito sa Alcarge, dito sa King Abdulaziz Road Street kakudkod. So relax lang, ano ka ba? Relax lang kakudkod. Tamang ano lang yan, parang problema lang yan. Kailangan nyo mag-relax, mag-isip ng dapat iisipin kung paano masolusyonan ang inyong mga problema. Dahil kapag napasobra naman kayo sa pag-iisip kakudkod, ay nakakalimutan nyo rin yung ibang bagay na yun pala ang may mas tamang makakapag-solve sa inyong problema. Sa sobrang pag-iisip kung paano solusyonan ang inyong problema, ay nakakalimutan nyo pala yung isang bagay na kung saan ay siyang magbibigay sa iyo ng solusyon sa inyong problema. Kaya dapat mag-isip at mag-relax. Mag-relax na may pasensya, may pag-unawa, ang unawa at habaan ang pasensya talaga kakudkod kapag kayo nasa sitwasyon na problemado kay kakudkod. Unang-una sa lahat, isipin mo ang inyong sarili kakudkod. Siyempre, kumain kayo at magpabayaan ang inyong sarili kakudkod. Tulad dito, tumawid tayo. So, kailangan titingin tayo sa kabila, sa left side. Kasi, para tayo makatawid ng safe. Dapat unahin talaga muna ang sarili kakudkod, no? Bago ang iba. Dahil kapag kayo nasa sitwasyon na alanganin ang inyong sarili, ay wala ring ibang makatulong sa kakudkod. Ang inyong sarili lang din. Kaya kakudkod, silipin niyo muna ang mga kaganapan dito sa Alcarge. Ano pang bago dito kakudkod? Meron silang bago dito kakudkod. Ito ang Target Lunch. Hindi ko pa napasukan yung kakudkod. Siguro ay di ko alam kung anong meron dyan. Basta ang alam ko lang ay para siyang coffee shop kakudkod. Yan bago din dito kakudkod sa Alcarge. Kaya ngayon ay malapit na tayo kakudkod sa ating kaibigan. So lakad-lakad lang tayo kakudkod at habang dala-dala ko ang mga dokumento at requirements ko mga kakudkod sa aking pinaprocess na passport. So kakudkod, maibahagi ko pala sa inyo kakudkod, no, ang aking based on my true story in my life kakudkod sa tungkol dito sa aking passport na nawala kakudkod. So paano ko nga ba siya kakudkod na makukuha? So ang unang-una kakudkod, ang unang-una nyong gagawin kakudkod ay ang magpunta sa malapit na police station kakudkod. Kung kayo ay nawala ng passport o ikama ng mahalagang ID na hindi nyo naman sinasadya kakudkod kung bakit nawala, dapat magtungo kayo sa isang malapit na police station para ipaalam at bigyang detalye o ibigay ang buong detalye sa isang police station para mabigyan kayo ng police report. Ngayon kakudkod, kapag nakuha nyo na ang police report kakudkod, ay magpunta agad kayo kinabukasan o sa pangalawang araw. Once na nakuha nyo ang police report, kinabukasan o sa pangalawang araw, dapat ma-submit nyo na kaagad ang inyong nakuhang police report kakudkod doon sa passport office o passport office kung tawagan sa atin, o dito ay isang passport office pag sa English, pag sa Arabic ng kakudkod yan ay tinatawag nilang Jawazat office kakudkod. So yan kakudkod, no, ang buong detalye kung paano makakuha at mabigyan. Buong detalye hindi pa buong detalye kakudkod. So police report, pagkuha ng police report, magtungo agad sa malapit na Jawazat o passport office kung saan man yan ang inyong passport office kakudkod.
para ibigay nyo doon sa passport office ang inyong police report. So wala nang ibang dadalhin kakudkod, kundi ID nyo lang at yung police report kakudkod. Ibigay nyo lang yan doon kakudkod sa passport office para mabigyan kayo ng form at ma-release agad sa inyo ang report ng passport na nawala sa inyo. Bigyan kayo ng 4 na report, yung LIEU ba yun? Tapos yung incident report at saka yung passport identity na nawala at yung form ng passport kakudkod. So bali 4 yun kakudkod, pipilapan yun doon. Kung kayo nasa Saudi kakudkod, kailangan nyo talaga magdala ng isang kaibigang Saudi kakudkod o kung sino man ang malapit sa inyo na kaibigan na pwede nyo kausapin na sumama sa inyo kakudkod, dahil ang nasa form kakudkod ay mga Arabic din yan kakudkod. Arabic din siya kakudkod, ano? So kailangan meron kayong kasamang kaibigan o isamang local citizen dito kakudkod, kung saan man kayo kakudkod sa bansa na yun. Yung kakudkod, once na masabit na yun, ay within that day din kakudkod ay ma-process agad ang reports na yan. Makuha nyo agad. Pagkatapos yung kakudkod, pag nakuha nyo ng report na yan from Jawasat o from passport office, ay magtungo naman kayo kakudkod. Pangatlong step, magtungo naman kayo kakudkod nyan sa translation office. Translation office ng kakudkod. Ito yung kakudkod ang translation. So meron talaga siyang tatak, may code and kung saan ito kung saan nakalagay ang kanilang address, at may tatak din talaga siya kakudkod. Talagang may formality ang kanilang translation shop, dahil ito ay isang license, and ito ay yung kumbaga sila ang signature ng embassy. Kasi legit kakudkod, legit is nagtanong talaga ako sa embassy kung pwede bang sa labas ako ipatranslate, basta may translate nga lang siya ng English. Pero ayun nga kakudkod sa isang source natin, legit, na kailangan is doon lang sa isang translation office kung saan approve sa kanilang opisina o sa embassy kakudkod. So yun kakudkod ang pangatlong step na inyong gagawin kapag nawala sa inyo ang inyong passport. So tatakbo yun kakudkod ng 1 day sa pagta-translate, 1 day maximum kung umaga nyo may hatid. So pagkagabi ay makukuha nyo na kakudkod. Then kapag gabi nyo naman, so for sure kinabukasan ay mabalikan nyo nila kakudkod. So sana naunawa kakudkod, ulitin ko, kumuha muna kayo ng police report. Then pangalawa is yung magtungo kayo sa Jawasat o passport office, mag-fill up ng form at magdala ng isang ID para mas maganda, at pagkatapos na ma-release sa inyo ang form of lost ng inyong passport, ay ipatranslate nyo ito doon kakudkod sa malapit na translation office na approve ng embassy. At pagkatapos ng kakudkod ay ipa-xerox yun na kakudkod. Ipa-xerox ang lahat ng documents meron kayo. Mag-xerox din kayo kakudkod ng inyong passport. Mas maganda kung 3 xerox, and magdala kayo ng passport ID or 2x2 ID. Maganda rin kung magdala kayo ng sobrang ID, 4 na ID o pataas kakudkod. Xerox ng ID ang ikama nyo, at xerox ng inyong mga ikama kakudkod. So let's go kakudkod, papasok na tayo kakudkod. And yun lang for now kakudkod. At sana inyong nasubaybayan at naunawaan ang aking explanation sa inyo kakudkod, para sa lahat ng ating mga kababayan na nawalan o mangyari ang ganitong classic scenario, ay may chance kayo at meron kayong guide para sa inyo kakudkod. Ito kakudkod, ano? Ito nga pala kakudkod ang aking pinatranslate. So pati nga pala kakudkod ang ikama
ang inyong ID or identity card kung saang bansa kayo kakudkod, dapat ay meron kayong translation din ng ID ng inyong identity card kung saang bansa man kayo kakudkod. So mahalaga yan. Yan ang pinakamalaga bukod dun sa English translation ng passport, loss of passport. Doon sa mga reports na yon, sa mga forms na yon, bukod doon ay magpa-print din kayo ng inyong identity card. Yan ang pinakalas na papel na inyong dadalhin na ipapatranslate nyo din to English kakudkod. So, ulitin ko, yung mga passport na yon, yung forms of lost ng passport, identity card ng inyong citizen kung saan bansa kayo, IDs, and yung Xerox ng inyong passport. Siyempre, hindi posible naman wala kayong Xerox na kakudkod o posibleng wala kayong picture nung dati nyong passport kakudkod. Pa-Xerox din yun. 2 copies sa harap and 2 copies ng likod ng inyong passport kakudkod. Mahalaga kakudkod, isa sa mga requirements. At magdala kayo ng pambayad, syempre, magdala kayo ng sobrang pambayad para mas sureball. So inshallah, nakuha na natin ang ating lahat ng requirements. Kaya bukas, sa next vlog natin kakudkod, ayun naman ang ating aalamin para sa mga kababayan ko. Dapat talaga ingatan natin ang ating mga passport kakudkod. Ang mahalagang bagay. Pero yun naman kakudkod ay hindi ko naman yun sinasadya kakudkod na mawala. Yun talaga ay 100% aksidente. Aksidente talaga kakudkod. Hindi ko in-expect yun kakudkod na mawala. Dahil nasa loob ng baging kakudkod at nasa loob ng aming tindahan. Kaya hindi ko siya in-expect 100% na mawala yun. Kasi siyempre, hindi naman natin maiwasan maging tanga. Pero yun nga is naging panatag ako kakudkod. Dahil alam ko na nasa loob na ako ng store namin. Pero yun pala kakudkod ay pasukin din pala. Pinasok din pala ang aming store, yung aking pinapaswang trabaho kakudkod. Ngayon nasa loob tayo ng elevator kakudkod. Pakyat tayo. Pinasok din pala siya, so hindi ko in-expect na papasok doon kasi hindi naman sila allowed. Hindi allowed ang mga tao na kakudkod. Hindi sila allowed sa lugar na yun. Pero pumasok talaga siya doon. So yun talaga is hindi natin expect. Hindi ko in-expect kasi hindi naman allowed ang tao na yun. Kaya sobrang nanlumo ako kakudkod dahil sobrang mahalaga sa akin ang passport na yun. Mahalaga dahil isa yan sa mga bagay na dapat nating pag-iingatan ang IDs and passport nating kakudkod. Napakahaba ng process at napakamahal ng process sa pagkuha pag ito ay isang lost passport kakudkod.